Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunan tuklasin natin. At ito ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay, maaari po kayo mag-text sa 0915-258-4091. O maaari rin po kayong mag-komento sa ating pong mga social media accounts, ang ating pong Partido KDP, FB page at YouTube account. O Katipunan channel din po. Maaari din po kayong bumisita sa ating bahay sa BDT Radio Productions. At syempre, maaari rin po kayo magpadala ng sulatroniko kung may nais po kayong ibahagi sa aming impormasyon o mungkahi na nais ninyong talakayin. Magpadala lamang po kayo sa tuklasinnatin@yahoo.com. Well, alam niyo po, naku, panahon na naman ang tagulan po ngayon. At alam niyo po ba, noong taong 2013, nang naganap po ang talagang matinding masasabi nating dilubyo, no? Ito po yung Typhoon Yolanda o kilala bilang Typhoon Haiyan sa labas po ng ating bansa. Na nagkaroon po ng malawakang naapektuhan ng humigit kumulang sa 3.42 milyong kabahayan. O sa madaling salita ay 161 milyong tao. Can you imagine kung gaano po kalaki ang talagang disaster na nangyari pong ito? At alam niyo po ba na sa bagyong ito ay nasa 6,300 ang nasawi. 1,000 mahigit pa ang nawawala. Kaya nakakalungkot, no, na may mga ganitong bagyo tayo na dumaraan sa ating bansa na talaga namang kinakailangang paghandaan din natin. Pero syempre, gamit syempre ang siyensya at teknolohiya, ay makakapanayam natin ngayon si Dr. Dranrev Earl Juanico. Alam niyo po, siya isang physicist mula sa Technological Institute of the Philippines, isang tunay na trailblazer sa larangan ng renewable energy, na sabi nga, pinagmamalaki ang isang prestigyosong sertifikasyon mula sa Renewable Energy Institute ng United Kingdom. Bilang isang inilapat na sabi nga humahawak ng isang ginagalang na posisyon sa loob ng dibisyon ng mga agham, no, at matematika sa National Research Council of the Philippines. Siya po ay isang researcher. Nako, at marami tayong matututunan dito at marami tayong pwedeng hilingin sa kanya na i-research din, no, bilang isang natatanging researcher. But alam niyo po ba, siya rin po ay nagsilbing editor ng pagsusuri para sa Cutting Edge Open Access Journal. At dito sa Frontier in Network Physiology. Nako, hindi ko na patatagalin. Alam niyo po ba na marami po siya po ay itinuring na NAS Talent Search, no? Doon sa NAS Talent Search, siya po ay tinuring na isang young scientist noong 2015. Nako, hindi ko na patatagalin. At pabatiin ko muna itong si Ginoong o si Dr. Dranrev Earl Juanico. Magandang hapon sa iyo, Earl. Magandang hapon po, Miss Cathy, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programang tuklasin natin. So, good afternoon, everyone. Babati din po ako sa NAST na rin. So, salamat po kay Director Luningning sa NAST. And then, yun din po, I'm also thankful sa NAST because they also awarded me this year yung Environmental Science Award naman for a study na pwede nating pag-uusapan this afternoon.
Nako, maraming salamat Dr. Earl, no. Yan na lang ang itatawag ko sa iyo para medyo hindi ka kinakabahan. Joke. Pero well, this is the first time ito po ang kauna-unahan na nakapanayam kita at tayo ay nagtagpo sa pamamagitan po ng Zoom, no. At isa pong karangalan na kayo ay bahagi ng palatuntunang ito. Pero katulad nga ng nabanggit po kanila, alam niyo po ba nung 2030 nung naganap nga po itong Typhoon Haiyan, ano ba ang nakita mo o bakit naging memorable sa'yo ang Typhoon Yolanda, Dr. Juanico? Actually, mga isang linggo bago nanalasa si Yolanda dun sa Tacloban, Tacloban mismo, I was there. Nandun ako. Meron kasing conference sa UP Tacloban nung a week before. Tapos meron nga kaming isang pag-aaral din related sa mangroves. Tapos doon namin pinresent sa harap ng mga ibang akademiko. Tsaka mga marine scientists kasi yun po yung organisasyon na nagpatakbo nung conference na yun. So yun, kaya siguro we felt relieved na hindi nangyari yun nung nandun kami, no, na sobrang alam naman natin kung anong nangyari sa Tacloban. Tapos yun din yung isa sa na-realize namin na kailangan na talaga natin na umaksyon dahil yung bagsik ni Yolanda ng mga panahon na yun. Actually, yun na yung isang palatandaan na umiepekto na yung climate change sa mundo natin. And ang ayaw nating mangyari, mauulit yung kagaya ng bagyo na Yolanda. So, Nako, talagang lahat naging doon parang sabi nga lahat nagising, no? Wake up call nga po. Wake up call sa lahat ng mga kababayan natin, hindi lang yung mga taga Tacloban, hindi lang yung mga talagang naapektuhan nito, no, na Typhoon Yolanda. Everyone, lalo na sa government, lalo na sa mga scientists natin. At isa ka doon sa ika nga natin ay nakaranas. Pero biruin mo, 3 days before nangyari ang Typhoon Yolanda, can you imagine? Para bang pinipresenta mo yung mangrove? Parang sayang, medyo huli na, nangyari na kasi, di ba? Despite na, kumbaga parang nung pinipresenta mo siya, sana mga earlier months pa, di ba? Mga ilang buwan pa bago nangyari yung Typhoon Haiyan na ipresenta mo na to. At least siguro nakapagsimula na yung mga nandoon, no? Talking about etong sinasabi mo nga sa akin na mangrove. Paano ba to ano ba tong mangrove na to? Ito ba ay dito mismo sa atin matatagpuan o ito ay galing sa ibang bansa, Dr. Earl? Yung mangrove actually yan at pwede kong tawagin siguro na endemic, no, sa atin po yan. Nung unang panahon bago nagkaroon ng mga industrialisasyon yung iba-ibang syudad ng bansa natin, napapalibutan yung coastal areas natin ng may tinatawag natin na bakaw. So actually maraming iba-ibang klase yan. Pero meron tayong term na bakawan. O kaya yung Manila mismo, yung term na Manila, nanggaling po yan sa isang uri ng mangrove na ang tawag ay nilad. Kaya may nilad, actually yung merong nilad, di ba? So, napapalibutan tayo ng ganong mangrove. So ibig sabihin, natural po yan na tumutubo dito sa atin. Nabawasan na lang dahil nga kailangan na yun nga, maraming mga developments na halimbawa kinoconstruct sa mga coastal areas. So kailangan tanggalin yung mga bakawan na yun. Kaya mukhang hindi na natin siya nakikita, pero nung unang panahon yun talaga yung
ang tawag namin diyan parang yun yung forest pero forest sa malapit sa dagat. Yun po. Kasi kakaiba yung ano no. Maganda siguro sayang hindi ko alam kung may dun sa slides mo ay may mga ano sa presentation mo ay may ilang may larawan ng mangrove para ma-picture ng ating mga kababayan. Kung ano ba itong pinag-uusapan nating mangrove, di ba? Kasi para at least maintindihan. But let's continue, no? Etong ano, paano ba tong mangrove kayang protektahan yung coastline o yung coast natin mula sa storm surge? Yeah, actually yun talaga yung gusto kong ano dito i-discuss no kung paano 'yan. Siguro magsimula tayo dun sa ano ba talaga yung mangrove na 'yan. Kasi yung terminolohiya kasi parang medyo foreign kasi ano yung dating. Pero ang mangrove ay it's nothing but a plant, no? It's a plant na meron siyang kakayahan na mag-survive kahit tubig alat or malapit sa dagat. Hindi yan kayang gawin ng mga karaniwang punong kahoy or tanim kasi nga yung alat anong nangyayari hindi para bang hindi yan akma dun sa kung paano sila gumagawa ng sarili nilang pagkain no using photosynthesis. But anyway, may mga adaptation itong mga mangrove na to kaya kaya nilang mabuhay doon sa coastal areas. Now dahil sila lang yung kayang mabuhay sa mga areas na yon, wala sila masyadong competition. So ibig sabihin lumalago talaga sila kung hahayaan natin at bigyan natin ng sapat na panahon. Yung mga mangroves, ang nangyayari niyan tumutubo talaga yan. So kung ma-imagine nyo, punong kahoy siya na nakatindig doon sa dalampasigan. So tapos madami yan, malago yan. So para kang merong natural na seawall o kaya windbreaker. Yun po. So kumbaga hindi natin kailangan maglagay ng yung concrete na barrier, no? Yun kasi yung karaniwan na ginagamit natin ngayon. Engineering solution, lagyan natin ng concrete barrier para maging breakwater o kaya windbreaker. Yung mangroves, dahil nga pwede nating sabihin structure din sila So dahil structure sila na medyo matibay lalo na pag madami silang nagkukumpulan, yun po yung bisa ng pagiging panangga niya kung merong storm surge. Kasi dahil nga po matitibay ang mga yan, ang nangyayari kung merong daluyong na paparating, pahihinain niya kung ano yung lakas ng daluyong na yun. Makakatagos pa rin yung tubig pero hindi ganun kalakas yung kanyang force. So ibig sabihin hindi nito matatangay no yung mga bahay na malapit doon sa coastline or mga tao. So yun po yung magiging bisa niya kung nandoon siya sa coastal area mismo. Tapos other than that, alam naman natin na pag bagyo hindi lang naman tubig yung or hindi lang ulan or yung effect ng isang bagyo kundi hangin din. So dahil nga matatangkad or tumatangkad itong mga mangroves na ito, kaya niya ring maging windbreaker. So ibig sabihin, yung epekto din ng hangin, and usually ito yung kinakatakutan ng karamihan dahil kapag malakas yung hangin na dala ng isang bagyo, nililipad yung mga bubong ng bahay or kung ano man. So nasisira din yung mga properties. So yun po yung magiging sa madaling sabi, yun po yung magiging epekto kapag maraming mangroves doon sa coastline. So, maganda pala na meron tayo dito. Kumbaga simulan natin, Kaya lang, ang iniisip ko lang dito, Dr. Earl, meron bang kasi sabi mo nga, parang may forest at saka kumbaga kaya niya kahit tubig alat, kahit tubig tabang, siya lang yung klase ng puno ba to? Na kumbaga puno or halaman in general.
na kaya niya talaga ang kahit na anong klase na nakababad sa tubig, di ba? At ang yung sinasabi mo nga na malaking tulong ito, lalo na sa panahon ng bagyo. Yan, pinakapakita sa atin, ano. Kumbaga parang nandyan lang siya sa may coastline natin. Kaya lang, meron ba itong tinatawag natin na ano, syempre, pagdating sa mga mismong beach, hindi uubra to. Hindi na makakalangoy. Opo, tama po yun. Diba? Opo. So, ibig sabihin, may mga piling lugar pa rin siya na pwede mong tawag dito ay taniman. Curious lang ako, Dr. Earl. Kasi di ba malaking tulong din siya dahil matibay yung mangrove eh. Pwede ba siya na itanim mo sa soil mismo o sa buhangin? Or medyo siguro may allowance lang na mula sa pinakatabing dagat? Pwede ba yon? Opo, actually ginagawa din po yan, no? Sa maraming lugar na nagkakaroon ng mangrove rehabilitation yata or restoration. Tinatanim din nila mga siguro several kilometers away from the shoreline. Nabubuhay pa din yan. So kaya yon, actually ginagawa talaga yan dahil yung sa ibang lugar merong mga eco park, no? And actually parang educational din yung purpose. So tinatanim siya doon, hindi doon na sa malapit sa dagat kundi medyo inland na po. Tapos ginagamit din kasi siya parang breeding ground ng mga merong mga kagaya ng crabs o kaya shrimp yata. So may pakinabang din kasi siya doon sa aquaculture. So kaya tinatanim din siya, medyo malayo na doon sa kumbaga merong fish pond sa right there sa likod niya. So magiging siya, breeding ground. So dahil nga puno naman ito, halaman ito, talaga magsusurvive naman ito. Ang nangyayari lang kaya hindi natin siya masyadong nakikita inland. Dahil marami ng mga competition doon. Kumbaga mas maraming yung kagaya ng mga matatangkad talaga na puno, malalalim din talaga yung mga ugat. Hindi kaya makipag-compete ng mga mangrove sa ganun. Kaya hindi natin sila karaniwan na nakikita inland. Doon, kumbaga sa survival kasi, meron silang kumbaga niche, no? Parang doon sila lang ang nagsusurvive kaya sila lang din yung makikita natin doon sa coastal area. Ganun pala, no? Kung sakali ba na tawag dito, may mga interesado na magtanim o maglagay ng ganito, lalo na yung mga siyempre may mga organizations na mga fisher folks natin. Kasi malaking tulong yan dahil sabi mo nga kanina, nagiging breeding ground ng ating mga na mga isda or sabihin na nating ano ba to, mga iba pang klase ng tubig dagat na yaman, 'di ba? So saan sila pwedeng kumuha, bumili o humingi ng mga mangrove tapos interesado sila na maglagay nito sa kanilang area? Ang sa pagkakaalam ko po, ang DENR mismo merong greening program and I think kasali na dyan yung mangroves sa programa nila. So may mga seedlings na merong mga nursery hindi nga lang siya ganun pakakalat pero may mga organizations kagaya ng halimbawa sa UP, malapit sa UP Iloilo. Merong mga doon, may mga nursery, no? So iba-ibang klase or iba-ibang uri ng mangroves pwedeng makakuha ng seedlings doon. So I think ginagawa na rin naman siya ng DENR in particular, and marami ding mga ibang NGOs who are also into mangrove restoration or mangrove rehabilitation.
Ang caveat nga lang, ito yung kailangan pag-isipan. Hindi siya pwedeng kung saan-saan lang at saka kung ano-ano lang ang tinatanim. So meron po kasing kailangang planning na gagawin. And I think nabanggit niyo na rin po, hindi naman natin pwedeng itanim lang yan sa isang beach. Di ba? Boracay, tanim natin ng mangrove. Hindi rin pwedeng ganun, di ba? So I think yun, pag-iisipan siya ng maigi, no? Kasi merong mga ang goal kasi ng isang programa na ganyan, nagtatanim dahil gusto natin na lumago agad. Parang investment yan, di ba? So, tatanim natin, gusto natin na lumago agad. Hindi naman tayo nagtatanim tapos eventually, mga ilang buwan lang, namatay na. Kasi nga, hindi sila akma doon sa area, tapos nadi-disturb lang sila. So, parang wala ring pakinabang eventually. So, yun po. Opo. Marami na rin instances na ganyan. Highly publicized. So, kinakailangan pala talaga, kumbaga parang depende rin pala talaga sa purpose at sa lugar na pwede mong paglagyan ng ating mga mangroves. Kasi, sabi mo nga, hindi naman pwede sa beach, hindi naman di ba? Pero curious lang din ako kasi mayroon kang, I understand, meron kang mga presentation, ilang slide lang to, 6 slides lang to. Pwede mapaliwanag mo sa amin itong slides na ipapakita ng ating tech ngayon? Opo, sige po. Yan. Okay. So, bali yung slide po na yan, may title yan, Kasi actually, title yan nung paper, yung article na i-publish po dyan sa isang journal, Frontiers in Marine Science. Yung mga dyan, yung diagram po dyan, ang ginawa po kasi namin para mapag-aralan namin yung mangrove, tinranslate namin siya into a computer simulation. So, hindi kasi ganun kadali na mag-eksperimento ng mga iba-ibang condition. Dahil nga ang mangroves, it takes time na lumago. No? So, ito po yung ginamit namin, mga assumptions namin doon sa simulation. And yun po yung dito po nanggaling yung karamihan ng mga predictions or sabihin na natin insights na napulot namin kung halimbawa ang mangroves ay tinanim ganito or ganitong ganitong uri ng mga mangroves ang itinanim dito sa particular na lugar na ito. So yun po yung nakita namin dito. So para siyang laboratorio, no? Pero nasa computer. Sa madaling sabi. using artificial intelligence ito, no, Dr. Earl? Sa ngayon, itong paper na to in particular, hindi pa po. Ang ginagamit lang po namin, matematika sa ngayon. Pero maganda ding pag-aralan yan na later on, dahil may pamamaraan na po tayo to do machine learning, baka mas marami din tayong mapupulot na insights kung isasama natin. Pero dito sa study na ito, wala pa po. Okay. Kanina kasi nasabi mo na medyo matagal bago lumaki yung bakawan, no? Or mangrove. Gaano ba katagal lumaki yan? Kasi 'di ba kung usually ang nyog, ang tagal bago lumaki, bago mo pakinabangan, 'di ba? Tama po. Ito bang bakawan bago siya lumaki, gaano ilang taon? It takes 1 year ba or more? So palagay natin na nasa tamang lugar siya itinanim. Tsaka tama yung condition, like hindi masyadong mahangin or maalon. Kaya naman yung tumubo ng less than 10 years. Pero may based dito sa pag-aaral namin, may mga cases wherein hindi talaga siya tutubo, like beyond let's say a meter na height, kapag hindi siya naitanim sa akma na conditions.
So, ang masasabi ko po, iba-iba po yan. Pero yun na nga, kaya kailangan planuhin kung saan siya itananim dahil malaking factor po yung conditions para mapabilis yung pagtubo ng mga mangroves na ito. In 10 years time, kaya niyang ma-achieve yung height ng mga 2 meters or 3 meters. So, medyo na po yun. 2 meters in 10 years time, matagal yun. Marami na nangyaring bagyo. Sila, at saka niisip ko so ibig sabihin, hindi ka pala pwede basta-basta magtanim ng bakawan kasi meron siyang, sabi mo nga, baka mamaya masyado malakas ang hangin, malakas ang alon. So hindi pala siya ganun kasimple, parang kinakailangan mo rin palang i-qualify yung pagkakaniman mo sa kanya, 'di ba? Tama po 'yan. At tanong diyan, who will qualify? Is it from the DNR or mga agriculturists natin sa mga LGUs? Sino ang pwedeng mag-qualify niyan? Sa ngayon actually, yung mga eksperto talaga ng mangrove, tsaka kung based sa kanilang, sabihin na natin yung kanilang biology talaga, no? Merong mga scientists talaga na I'm not sure kung marami sa kanila working with the DNR or still with the academe sa university. Pero meron naman pong makakapagsabi kung alin yung uri ng mangroves para sa ganitong klaseng lugar. May variety. May variety po yan. Opo. Oo. Meron pala siyang klase rin pala. Parang katulad sa palay. Diba? Meron klase pala. I see. So, ano pa yung iba pang benepisyong pangkapaligiran na maiaalok ng pagpapanumbalik ng bakawan? So, magandang tanong po yan. Kasi, nabanggit na kanina, syempre, pwede nga siyang maging protection sa storm surge. Pero bukod niyan, ang mangroves, dahil nga mga halaman ito, tumutubo yung halaman dahil actually gumagamit sila ng carbon dioxide sa hangin. Carbon. So masasabi natin na para silang carbon absorber. So alam natin, ang base sa pag-aaral ng mga atmospheric scientists, yung pagkakaroon ng sobrang carbon sa hangin natin, yun po yung nagiging isa sa mga malaking dahilan kung bakit nagkakaroon ng global warming. And yung carbon na yan, yun yung mga nanggagaling sa sasakyan, paggamit ng gasolina, paggamit ng crudo, tsaka sa mga power plants natin ngayon na gumagamit ng coal, crudo din. No? So yung usok na nanggagaling sa mga bagay na ito po yung nagbibigay ng mas maraming carbon doon sa atmosphere. So, ang nangyayari is kung meron tayong mangroves, kaya niyang ma-offset kasi ang mangroves, syempre parang mas gusto nila na maraming carbon. Hindi naman na ibig sabihin na kailangan marami din tayong carbon na itapon sa hangin, pero ang nangyayari is na-offset natin yung sobra na carbon doon sa hangin. And that's true for any forest naman. Ang maganda nga lang sa mangrove is marami nga siyang pakinabang. So other than being a carbon absorber, kaya din siyang maging panangga sa daluyong. And in some cases, pwede din siyang gawing breeding ground ng mga shrimp or crab or palaisdaan. Curious lang din ako kung ano yung, kasi itong ginawa ninyong pananaliksik na to about sa mangrove, ano ba yung inaasahan mo tungkol dito sa iyong pananaliksik? Opo, tamang po yan, observation po yan. So doon sa pinag-aralan namin, isang uri lang din ng mangrove. Kasi bakit tinarget namin yung uri ng mangrove na yun? Dahil yun po yung klase ng mangrove na karaniwang tinatanim dahil madali siyang itanim.
dahil yung seedling ng mangrove na ito yung tipong para na siyang buong halaman. Tapos meron lang siyang tip na pwedeng itusok. Tapos pwede mo nang pabayaan. Parang ano ba? Parang nagtanim ka lang ng palay na itusok mo lang. Tutubo na yan. So, itong klaseng mangrove na ito yung karaniwan na ginagamit. Kaso nga lang, naggagamit siya sa mga lugar na hindi rin siya akma. Based nga dun sa biology niya, sa structure niya. So, pinag-aralan namin ito dahil nga medyo kilala na siya sa mga grupo na nagsusulong ng pagtatanim ng mga mangrove sa coastal area. So, ang mensahe actually ng study is kailangan i-consider kung saan siya itanim, tsaka kung ano yung magiging ano magiging benepisyo compared sa ano magiging cost. Kasi syempre, magtatanim tayo, merong kaakibat na gastos po yan. Hindi lang dahil sa seeding, kundi may mga instances wherein baka kailangan natin siyang itanim sa mga lugar na medyo meron ng mga nakatira. So, hindi naman pwede nating basta-bastang paalisin yung mga yon. Or, meron ng mga beaches na merong tourism. So, hindi naman pwedeng paalisin lang yung mga yon para lang magtanim tayo ng mangroves. So, yun po yung yung mensahe dito is pag napagplanuhan ng maayos, ng maigi, merong science behind kung saan dapat nararapat yung mga mangroves na itatanim. Mm-hmm. Natatandaan ko, hindi ko lang alam kung kasama yan sa na-research ninyo, na di ba ang DNR parang sila yung nanguna na magtanim ng bakawan. I don't know kung natatanda mo yung Dr. Earl. Pero sa kasalukuyan, kung may ganito project ang DNR ng pagtatanim at may uri, anong uri yon ng mangrove? At ito bang mga itinanim o naging proyekto ng DNR, may idea ka ba kung ano na nangyari? Sige. So ang aware po ako, meron talagang national greening program yung DNR. Matagal na po. And isa sa mga tinatanim is mga mangroves. Yung klase na mangrove, yun yung ang tawag sa scientific yung name niya is Rhizophora. Yun yung parang pamilya ng mangroves na karaniwang tinatanim. So based doon sa sa mga efforts na yan, wala akong information din kung gaano naka-successful yung karamihan dyan. Because again, it takes time. In fairness naman to DNR, hindi naman din basta-basta makikita natin yung benefits. Pero ang alam ko, maraming efforts na nagawa na po. Ang makikita kong clear na example, kasi ito yung palagi ko ring nadadaanan dito kapag bumabaybay ng coastal road papuntang Cavite. Meron naman diyang yung inaalagaan na mangrove reserve, para siyang island, Las Piñas yata, Las Piñas, Parañaque. Basta yung boundary ng Las Piñas at Parañaque. So I believe yung DNR has a lot of role in that in managing that mangrove area. Mm-hmm. Dr. Earl, curious lang ako. Ito pang mangrove na klase na to ay binabahayan ba to ng ahas o ano? Kasi di ba may mga halaman o puno na mahilig puntahan ng ahas? Diba? Yeah. Tama po yan. Ito lang masasabi ko, ang mangrove, dahil nga plant siya, so talagang magiging pugad siya ng mga ibang hayop. Ahas, isa na dyan. Actually, may dati nung nag-field kami saan nga ba? Sa Iloilo din. Meron kami nakikitang sea snake talaga na pumupulupot dun sa roots. Other than that, syempre, nandyan na yung mga ibon. Kasi yung mga ibon, ginagawa din nilang nesting ground yan. In fact, yung mga seasonal na mga birds na
Mga migratory birds ito. Diyan sila actually pumupugad no, sa mga mangrove areas. Dahil baka siguro may ahas din na pwede silang pwede nilang kainin or ano. So, yun po yung pamamahayan talaga yun ng mga hayop. Kaya merong mga areas na mangrove areas na sinadya talaga silang palaguin dahil para siyang eco park. Eco park. So, makikita natin hindi lang halaman kundi may mga iba-ibang diverse na mga hayop din dahil nga nagiging ecosystem, no, yung isang mangrove area. May nagbibiro po dito sa akin. May isa tayong texter. Bakit daw po puro lalaki lang mangrove ang itinatanim? Wala po mangrove po, di kayo nagtatanim. Okay. Hindi ko rin alam yung etymology niyan kung bakit man, no? Mangal yata kasi yung yung Malay name, hindi ako sure kung Malay, no? Correct me if I'm wrong, pero Mangal, M-A-N-G-A-L. I think dyan galing yung man sa mangrove. Pero kung bakit man, hindi ko na alam po. Pero no, kidding aside, no, Dr. Tranrev, no, gusto ko lang malaman, siyempre, pag sinabi mong taga-TIP, personal ko na tong tanong. Pag sinabi ko kasi taga-TIP, usually, they are mechanical engineers. Basta all about engineers yung di ba? Tapos, pero ikaw ay isang researcher, no, sa TIP. At sabi mo nga kanina ay, tama ba ako? Physics, applied physics, yung So, ang connection nung iyong kurso dito sa inaral mo na mangrove? Yeah. That's a very good question actually. So yung background ko talaga sa physics, ang nakuha ko doon is yung disiplina, no, na gumamit ng mathematics para pag-aralan yung mga bagay na kaya nating ma-measure or masukat. So ginamit ko po yung background na yon para dito sa computer simulation, halimbawa, kasi kailangan ng maraming mathematics dyan. Pero other than that, dahil hindi rin lang naman nagsisimulate tayo, eventually kasi kailangan natin based doon sa mga napulot natin na information from studying the mathematics of whatever like mangroves, kailangan gumawa ng technology. And diyan nagkaroon ng interaction ako bilang isang physicist with mga engineers. Kasi sa engineering naman, ang pinaka-focus nila actually is paano gumawa ng teknolohiya gamit ng mga knowledge or information na nakuha ng mga scientists. So yun po yun. May mga konsepto kami based sa physics, tapos ina-apply po namin yan sa pagbuo ng isang teknolohiya. Halimbawa, yung isa pong related na study din dyan sa mangrove, gumawa kami ng pamamaraan para mag-survey ng mangrove gamit ng drone. So alam natin yung drone, karaniwan na siyang technology para pang survey. Pero gumawa kami ng imaging, parang gamit ng camera. Ang balak sana namin noon is actually para masukat kung gaano ba talaga kalaki yung potential ng isang mangrove area para maging panangga sa storm surge. So yun po yung isang pinag-aralan namin. Kasama ko po yung mga engineer. Yun po. Parang nakikita, parang may slide ka niyan Dr. Earl. Yung paliwanag mo bang yun yung isa dun sa mga slides. Siguro maganda pakita natin. Tuloy-tuloy na lang natin yun. Then afterwards, kasi para, nakita ko kasi mahalaga to itong mga anim lang naman to, 5 na lang nga kasi naipakita na yung isa kanina. So ito. Opo. Actually, kung makikita niyo po, merong naka-underline dyan. Nakalagay Mr. Suave. Pero hindi po yan yung Mr. Suave na kanta. Pero acronym po yung Mr. Suave na yan. Ang tawag namin dyan, Mangrove Remote Sensing with
Unmanned Aerial Vehicle Explorer. So yun po yung dinevelop namin. Isang team yan na nagbuo niyan para mag-survey ng mga. Ano yun? Mukhang may tumutugtog. Yan po. Okay, napindot lang, Dr. Balik tayo dun sa slide kasi interesado ako dun. Yan. So, yung pinag-aralan nyo, yan na. Opo. So, yun yung yung drones. So, yan, mahirap yan. Kasi unang-una kailangan pag-aralan kung paano magpalipad ng drone. Pangalawa is kailangan naming mag-eksperimento ng iba-ibang klaseng camera para makuha namin yung imahe na galing dun sa taas. Imahe ng mangrove, no? Hindi yung basta kukuha lang ng picture tapos yun na yun. Hindi. Kundi may mini-measure kasi may sinusukat kami na mga bagay-bagay gamit lang nung imahe na yun na nakukuha namin sa himpapawid. Hindi siya ganun ka-trivial. Pero nagawa namin po yun na tuloy-tuloy pa rin po yung study na yan kasi yun po yung gusto talaga namin na dyan namin ina-apply ngayon yung artificial intelligence, AI. Kasi mukhang with the AI, mas mapapabilis din namin yung pagkuha ng sapat na impormasyon. No? Habang ang drone ay kaya lang kasing magpalipad ng drone sa isang charge ng battery ng mga 15 minutes lang. So hindi ganun katagal. Opo. So yun yung challenge namin kasi hindi naman pwedeng isang oras na yan, kumukuha pa rin ng picture, kundi 15 minutes lang. Ano na yon, sagad na yon. So kailangan makabalik agad siya sa lupa. So, Gano'ng kataas, Dr. Earl, ang nililipad ng drone mo? So, para lang makita mo yung ano yan. Opo. Base kasi din sa yung mga tallest na mga mangroves na na-observe namin. Pinapalipad namin yan ng mga at least 20 meters above sea level. Mataas din Opo. Safety na yan, parang safety height, safety altitude na po yun para hindi niya matamaan yung mga matatangkad na mga mangroves. Pero hindi rin ganun kalayo kasi kung masyadong malayo naman, hindi na rin namin makukuha ng maganda yung kailangan naming sukatin doon sa mangroves na yun. Okay. Then, ito, problema. Problema raw. Oo nga po So, yun, ang motivation talaga namin yan, of course, it's about the climate change. No? Isa kasi sa napag-aaralan ng mga environmental scientists, yung forest, kagaya ng mangroves, epektibo po yan na pang-mitigate sa lumalaki na concentration ng carbon doon dito sa hangin natin. Ito po yung sinabi ko na rin kanina, yung carbon sink. So tapos yung po kasi diyan, yung importante diyan is karamihan kasi ng populasyon ng buong mundo malapit sa coastal areas I mean kahit saang malalaking syudad, usually natatagpuan ito malapit sa dagat. So malaking risk talaga. Kaya kailangan protektahan din. Oo. Lalo na kung dahil ang bansa naman natin ay talagang alam mo yun, talagang napapalibutan tayo ng tubig di ba? Kaya malamang sa malamang talagang ika nga natin merong mga ganyang mga issue. Okay, next slide. Ayan yung kanina na mga mangroves, no? Apo. Binanggit mo na kanina. Binanggit ko na po ito. Tapos, ito lang yung mga naging basehan doon sa pag-aaral namin. Dahil kailangan kasi meron din kaming pagbabasihan kung bakit namin ginawa ito. Okay, next slide. Yan na yung pinakikita mo kanina. Yung binanggit mo kanina. Ito po yun. So, yan. Nandiyan naman sa larawan na yan kung gaano talaga laki yung magiging epekto kapag walang panangga doon sa beachfront.
So Oo. hangin pa lang, ayan na, nililipad na yung mga barong-barong dyan. Oo nga. Tapos pag may tubig pa yan, lalo mas magiging malala. Dahil, ayun na yun, tubig, malulubog. So, Correct, correct. Malaking bagay. Alam mo, Dr. Earl, meron akong napuntahan na isang beach sa May Bataan. Maganda nga ginawa doon kasi dito sa May Bagak. Yung beach Bagak. doon, Malapit saan yan? May, ano nga ba yun? Yung Las Casas yata. yes, sa Las Casas. Yung katabi niya, yung Stella Maris. Alam mo, maganda yung style na ginawa nila dun sa beach dahil siguro mga ilang metro din ang layo mula sa shoreline. Pero silang mga itinanim na mga matataas na puno. Parang itsurang pine tree pero di ko alam kung anong tawag, aguho kung tawagin nila. Aguho. Oo. Parang pine tree. Oo, parang pine tree. Nakikita ko kahit malakas yung bagyo, medyo napipigil siya nung kasi nga parang masinsen Medyo, di naman gan masyadong masinsen, pero makikita mo bago magbahayan or bago sa may mga tao, ay meron munang mga puno na aguho na nagsisilbing pananggalang pagka malakas ang hangin, malakas ang alon, 'di ba? So, Tama. malaking bagay talaga yung may ganitong klase, no? Na Tama kasi po yun. Las Casas parang tinanggal tinanggal ng Las Casas de Acuzar. Yung kanilang mga puno doon. Ang nakikita ko lang doon puro mga bahay-bahayan. Ang meron yung sa Stella Maris. Talagang sagana sa puno. Yun ang meron. Okay, last slide na tayo. Dr. Okay. Dito naman, ito lang yung yung result na in-apply kasi namin ito sa Tacloban, no? Yung data na nakuha natin sa Tacloban, ibig sabihin yung gaano kalakas yung bagyo noon, gaano kalaki yung alon. Yan po, actually dyan makikita natin sa larawan dyan sa bandang kanan. Itsura po yan ng Tacloban, hindi lang ganun ka-realistic, medyo cartoonish, pero ang airport ng Tacloban nandito sa bandang kanan, yung makikita na yung parang pahaba na parte ng isla. So, diyan namin sa sa simulation namin, diyan namin inilagay kung sakasakaling may mangroves diyan. So makikita natin na medyo green, yung dito sa kanan, medyo green yung outline ng area na yan kung saan nandoon yung airport ng Tacloban. Ang magiging epekto nito is mayroong malaking lugar, dito sa bandang baba niyan na hindi actually masyadong nabasa based dito sa simulation. Ibig sabihin, hindi siya dinaanan ng todo nung storm surge na pumasok dun sa area na yan. Compared doon sa normal na scenario, yung nangyari talaga, more or less, na walang masyadong mangrove. Actually, yung mangrove lang dyan sa area na yan, nandyan sa northern tip lang nung kung saan may airport. So, lunod yan. Ayan, so makikita natin yung green, yung medyo green na part, basa yan actually. Ngayon, may mga nakikita dyan yung mga pink. Yung mga pink na yan, based na yan sa survey na ginawa namin after Yolanda. Survey yan doon sa gaano kadami yung tao dyan na nakatira. Tsaka ano yung value at risk. Ibig sabihin, marami bang ari-arian yung mga nakatira dyan? Marami bang mga nagtatrabaho na nakatira dyan? So yun po yung tiningnan namin. So kung mas pink, ibig sabihin mas malaki yung value na mawawala kung sakaling na napuruhan po yan ng storm surge. So makikita din natin dito sa larawan na to na yung lugar na medyo tuyo maraming pink. So ibig sabihin sana, hypothetically, maybe we could have saved millions. Actually, yung calculation namin dyan, millions of pesos worth of lost property and lives. Totoo yan. Actually, Dr. Danreb, nung 2013, nung Typhoon Haiyan, alam nyo ba na ang napinsala ay mahigit 1 milyon na gusali sa bansa at
Kabilang dito take note of that, yung mabibigat na mga building, ibig sabihin mga hard structure talaga. Around almost 500,000 ang talagang napinsala niya. According ito sa NDRRMC 2014. At milyon talagang halaga kasi can you imagine ilang 3.42 almost o 161 million na tao ang naapektuhan simply because of this typhoon Haiyan or typhoon Yolanda. Can you imagine talaga na parang distraction talaga, 'di ba? Ang laki talaga ng na napinsala. So kung meron kang kahit paano mga mangrove na kahalintulad nito na makakatulong para hindi masyadong mapinsala ang mga tao, ang mga ari-arian, malaking bagay, 'di ba, Dr. Earl? Sa huling bahagi ng ating palatuntunan, Dr. Earl, ay syempre tatanungin kita ng challenges at mensahe mo sa DOST in particular at sa ilang pang mga, lalo na sa mga mambabatas natin when it comes to fund, etc., support with the DOST. Later on, let's pause for a while. Pakinggan po muna natin ang paalaala mula sa Rich Corp. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Okay, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunan. Tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong nakakasama sa loob ng isang oras. Siyempre, kasama pa rin naman natin si Dr. Dranrev Earl Juanico. Yan, siya po ay isang principal researcher mula sa Technological Institute of the Philippines. Nako, Dr. Dranrev, challenges sa iyong mga pananaliksik na ginagawa at panawagan mo sa mga opisyal ng pamahalaan natin, sa mga mambabatas at sa ating mga kababayan na nanonood ngayon. Nasa inyong pagkakataon, Dr. Earl. Okay, so ito I'm speaking na rin on behalf of yung mga kapwa ko na rin ng mga scientists dito sa bansa natin. So sana mas unti-unting tanggapin yung mga recommendations din ng mga pag-aaral, pananaliksik na kagaya nito para mas maging evidence-based sana yung mga batas or yung mga polisiya na pinapatupad po natin. Lalo na related dito sa climate change mitigation. So may mga efforts kasi na talagang pinag-aaralan ng maraming scientists, hindi lang actually dito sa bansa natin kundi sa buong mundo. Na meron tayong magagawa. Meron tayong magagawa tapos kailangan lang nating kumbaga pag-isipan ng maigi talaga at i-consider lahat ng information or lahat ng mga kaalaman na nanggagaling sa mga pananaliksik na ginagawa ng mga scientists. So, I think yun yung masasabi ko po. Ngayon, ang challenge ko naman para sa ibang scientist. Wag sanang mapaghinaan ng loob na hindi masyadong pinapakinggan yung mga resulta nung ginagawa natin. Pero I think pag magkaisa tayo, I think mas magiging malakas kasi yung boses natin. So naniniwala naman ako na nandito na tayo sa panahon na mas madali nating maipaparating na rin yung mensahe ng yung mga pinag-aaralan natin dahil meron ng social media, meron ng internet, so mas madali nating maipapakalat din yung
kaalaman, no, na likom natin sa ating mga pananaliksik. So yun lang po, Miss Cathy. Wala ka bang mensahe sa mga mambabatas natin? And ay ikaw ay isang scientifico, baka nais mong manawagan para sa kanila. Opo. So, ang panawagan ko is, yun, seryosohin po natin yung climate change na yan. Hindi yan basta-basta. No? And I think maraming interest talaga na siguro kailangan i-review. No? Parang kailangan nating mag-sacrifice siguro somehow para sa nakararami. And yun naman yung importante. No? Para sa isang mambabatas, I think ang pinagtutuunan natin ng pansin is kung anong magbe-benefit sa maraming tao. So, yun lang. Medyo ganun na lang siguro. I'll leave it at that kasi ayaw ko maging masyadong specific. Gawa. Ayaw mo ng pondo, Ayaw mo ng pondo. Hindi naman. Hindi ka sana yung Maraming masisipag na mga scientists talaga. So, yun. I think it's about time na pakinggan din sila. Okay. Yun lang po. Okay. Maraming salamat sa iyo, Dr. Earl. Maraming salamat din, Ms. Cathy. Oo. At sana hindi ito ang una at huli na makapanayam kita dito sa tuklasin natin. Kung may mga update ka, nais mong ibahagi sa ating mga kababayan, himukay ng mga kabataan natin na tumutok, pagtuunan ng pansin sa larangan ng siyensya, enhinyero, teknolohiya, no? Ay mas maganda kesa maging pambansang alipin tayo o alila ng buong mundo. Maging paramihin natin ng mga professionals na katulad mo, di ba, Dr. Earl? Sana po maging inspirasyon tayo dyan. Yes, sana maging inspirasyon. At sa lahat po ng ating mga kababayan, maraming salamat po sa pagtunghay nyo. Patuloy nyo pong pagsubaybay dito sa Katipunan Channel, syempre sa aming himpilan at lalo na sa aking palatuntunan tuklasin natin. Tuloy-tuloy po kaming magbibigay sa inyo ng mga topics, no? Mga talakayan na dito nyo lang po makikita, mapapanood. Yung atin pong ang mga favorite ko ay yung mga scientists natin at mga researchers. Sabi nga ng tuklasin natin, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Hanggang sa muli po mga kababayan, hanggang sa susunod na Miyerkules 2:00 hanggang 3:00 po ng hapon. Magandang araw po sa inyong lahat.